So, sa video na to, share ko sa inyo yung scoliosis story ko. So, paano nga ako nagkaroon ng scoliosis? And, nasa family ba namin to? Or inborn ba siya? So, i-share ko sa inyo kung paano. Ngayon kasi, hindi ko alam na meron talaga akong scoliosis. So, nangyari dito, second year high school ata ako, no? Nagkaroon ng scoliosis. Kasi, napansin ko, habang natingin ako sa salamin, titignan ko yung balakang ko, or yung tiyan ko, kasi nag-exercise ako that time. Titignan ko, sabi ko, kung may progress na ba yung pagpapayat ko nun. Then, ang nangyari dun is yung balakang ko, hindi siya pantay. So, yung dito sa gilid, bali may sobrang curve siya. Dito, hindi naman gaano. Sa left side, yung sobrang curve, then sa right side, hindi man gaano. So, ang nangyari dito, pina-check up namin dito sa Osmon, Hospital ng Muntinlupa. Sinabi ng Hospital ng Muntinlupa, in-x-ray ako, then ang findings is meron akong mild dextroscoliosis. So, nag-therapy ako ng mga 5 session. After nun, nag-exercise din ako sa bahay. Ginagawa ko yung mga tinuro sa akin dun sa hospital. Then, after a year, parang siguro tinamad na ako. Natigilan ko na yung pag-exercise ko dun sa likod ko. Then, every time na magpapa-check up ako magpapa-x-ray dahil sa kailangan sa requirements sa office, sa trabaho, ang nangyayari, lagi mild dextroscoliosis, pero every x-ray ko, nadadagdagan yung degree. Yung degree niya na parang, hindi naman siya ganun kalala. Parang okay lang naman siya, pero minsan talaga sumasakit yung likod ko, nangangalay, then nararamdaman ko minsan yung parang pag-lock ng likod mo. Kapag mali yung galaw mo, parang biglang, nakaupo ka, bigla kang may kukunin sa baba, na biglaan. Doon mararamdaman mo minsan, sobrang sakit talaga. Then, after nun, itong year lang na to, then itong 2019 lang po, mayroon kasi kaming annual medical sa opisina. Ang findings po doon sa x-ray ko is moderate dextroscoliosis na. Ang nangyari, papakita ko sa inyo mamaya yung picture. Ang nangyari, yung curve ko, parang lumala siya kasi nilagyan na ng marka. Tapos, ang pina-check up namin dito sa doktor namin, kay Dr. Genesis. Papakilala ko siya sa inyo mamaya para malaman nyo kung ano yung mga do's and don'ts. Tapos, ang makikita nyo po doon kung paano din yung ginagawa sa aking therapy para umayos yung likod ko po. Then, balik tayo din sa findings sa akin ng moderate dextroscoliosis. Then, sabi ko, bakit ganito? Iba na yung findings sa akin. Kasi before, lahat ng x-ray ko, lagi siyang mild scoliosis lang. Then, ngayon, naging moderate. Then, pina-check nga ni mama yung x-ray ko dun kay Dr. Genesis. Later, papakilala ko siya sa inyo para malaman nyo kung ano yung mga do's and don'ts kapag may scoliosis tayo. Pero iba't ibang cases pa rin kasi yun. Actually, kasi yung kapatid ko, dun rin siya nagpapa-therapy. Yung kapatid ko, naka-3 session na siya bago ko magpa-check dun. Kasi, sabi ko, baka dahil dun sa likod ko, kaya minsan pigil yung hininga ko. Minsan, naganan ako ng hinga. Kasi nga, parang hindi ako makahinga. Then, kahit kakala ko may sakit ako sa puso, kasi nga, minsan konting lakad lang, hingal na ako, parang pagod ako, ganyan. Then, pina-check up ko kay Dr. Genesis. And sabi nga niya sa akin, it's because, dahil nga may scoliosis ako. So, explain niya sa inyo mamaya. Ang mangyayari, papakita ko sa inyo yung therapy na ginagawa sa akin. Yung session, actually, pang 3rd session ko na today. Then, papakita ko sa inyo yung video mamaya. Magka 3 o'clock na pala. Pupunta ako ngayon sa Bayanan, sa clinic ni Dr. Genesis para i-therapy ako. So, tara! Yan yung clinic niya. So, hi, Doc! Hi, Dr. Genesis! Sa vlog ko, Doc.
din po siya. Ay, di namatay. Okay lang yan. Silipin mo yung screen. Alin doon to? Wala akong pipinag sa iba. Record pa rin yun. Mapakita mo nga itong lisan. Hindi nakakurente. Huwag ka magsalita bago yata. Alignment sa Nakahito po ka lang dito. Basta ako ulit yan. Oo, inaano kasi natin yung alignment ko sa loob, sumabit tayo sa loob. Ano yun? Ano yung kakita? Ano yung kakita? Oo. Gram. Ano daw, mataas yung lulita. Kasi para Malikot. Lalapit. ang alignment niya from here, dapat isa yun dito. Sa kanya, mali. Umano na dito. Lumihis na. Na-misalign dito. Oo. Tapos, condition niya kita mo malayo. Ayaw. Malayo, di ba? Ito yung normal eh. This is the normal line. Tama ba? Yung straight, tingnan mo. Mali oh. Ito yung straight dapat. Lumihis na. Lumihis. So, dito yung problem. So, yung dalawa yung problem. Dito siya may uka to. Oo, dito. Kaya yun yung ina-align natin. Na, ayan, ito yung straight line from the lumbar. Na, so isang finger ang mas grabe yung sa kapatid niya. KS talaga yun eh. Ito yung center. Center yan, ha? Ito yung center. Wala. Dapat, ganun siya. Ganun siya talaga. Lihis talaga. Please talaga. Ayan yung ina-align natin. So, pag ganyan,
walang session. Pero kailangan natin ng 14 kung patuloy yung pagtaas ng uric acid. Kailangan Palo yung minimum, maximum yan, 14 session. Pero magtutulungan nga tayo dalawa kami. So nakadalawang session pa lang. Ngayon, bago tayo ng alignment. Siguro kung nag-start tayo mag-align ng ano. Nung umpisa pa lang. Oo, nung mag-umpisa pa lang tayo. Lalo na dito sa condition ng lumbar. Ano means condition? Lumilis na talaga yung spine mo, nakaganon. Gumano mo. Alignment pa. Kasama ang maliliit na possible symptoms dito sa thoracic 6, T6. Many patients have condition related to the stomach or related. Minsan, mababa lang yung metabolism. Kaya tumaba ka ba ngayon? Stomach Uric ba yun? May uric acid ka? Stomach, how to function properly. So, ito yung inaano natin na para maiwasan mo. May heartburn ka ba? Minsan, yung ba parang... Minsan. Yun yung mga palpitate. So, that's it. Yung ating kailangan. Yan yung pag-stand up. Yung kailangan at least 8 to 14 sessions. To experience the manipulation therapy by using this ultrasonic spine manipulation, balancing, stimulation, traction, for bone set reactions. Proper stimulation is connected to the spine to release all kinds of muscle soreness, bone set applications from cervical bones, thoracic, and lumbar area. Experience the total harmonious assessment by using this ultrasonic high technology manipulation of spine. Okay, God day to all of you. Welcome to the world of wellness. The manipulation of spine. Manipulative treatment by using the bone set reactions that connect into our body system. Number one, based on our Turing application, the condition of spine is related to our vital organs. So I'm Dr. Shifujo, Genesis, at your service. We have an example to treat the T6 that's based on the Turing result based to analysis from Miss Yang class. T6, thoracic 6. When T6 is out alignment, many patients have condition relating to the stomach. Minsan nagkakaroon tayo ng mga stomach abscess, the nerves that run through T6 control and extract of stomach, how to function properly. So if you're suffering back pain, simple back pain, but the simple back pain that connect into our spinal blade and to whole spinal column, including also from the cervical bones, occipital bones, axis, cervical vertebra, thoracic vertebra, and lumbar vertebra. If there is any pressure of these nerves, the stomach can create symptoms such as indigestion, mahirap tumunaw na pagkain, nervous stomach, or even heartburn, acidosis, stomach upset, gastritis, and any kind of pain reaction that's related into our spine. This is a simple application. Ang method of treatment na ginagawa namin is number one, the manipulation of spine. Number two, the balancing. Number three, the stimulation and the ultrasonic manipulation. And the last one is traction and bone setting. So by using my laser application,
This is like an acupuncture, but this one is laser, non-invasive. Non-invasive. To connect the system of in between of the vertebra, that's what we call cartilage. It's like a small pinpoint by using the needle, but this one laser needle. Okay, and we have also this one like an biomagnet acupuncture. You have a point. Like this one is a modern acupuncture para magkaroon ng proper oxygenation sa buong vertebra. So, ang coins hindi naman magnet, but this one is 3,600 horsepower na kinoconnect mismo natin sa specific meridian points in between the vertebra, that what we call cartilage, para maayos mabuong set natin yun. Kung merong problem, for example, pinch nerve, scoliosis, kyphosis, and lordosis. The kyphosis is here, scoliosis is between from the vertebra in the spinal blade, and lordosis is from the lower extremities, the lower back, from the back to the pelvic. Saan man nakukuha itong scoliosis? Ang scoliosis is, number one, that's genetic from the family. Yung iba nakukuha nila sa mga improper movement, mga lifestyle, the do's and don'ts. Okay, number one, you need to, para mapuno yung calcium and iron, mas maganda, marami kang iron and calcium para maprotection na ng buong spinal column. So, ngayon sa mga do's and don'ts natin, bawal sa mga sports activity, mga strenuous workout, like biking, weightlifting, jogging, running, panda, massage. Pero gagaling pa po yung scoliosis. Ang scoliosis is depends to dun sa pasyente. Kailangan may cooperation, mas mabilis yung pagdating. Para may align ulit natin. Kaya tawag sa amin, ako, bone set. Bone setting natin yung bone setter. So, para may align ulit yung ito. Po, Doc, thank you po. Thank you, Thank you. and Po, Dalating. Thank you. Picture tayo, Doc. Pinabubuti ang sintomas ng congestive heart failure. Tumutulong mabawasan ang panganib sa pagkahulog sa mga matatanda. Tumutulong sa paggana ng kakayahan ng mga kababaihan na may kanser sa suso. Tumutulong sa pag-alis ng sakit
mula sa fibromyalgia at arthritis. Tumutulong sa pagpigil sa mga stroke. Tumutulong umalwan ang mga sintomas ng stroke. Tumutulong sa pag-alis ng sintomas ng sakit na Parkinson. At higit sa lahat, nagpapabuti ng pangkalatang kagalingan. Godly day, namaskar mga ka-wellness, mga ka-love life. Andito na naman po ang inyong lingkod, nag-iisang Dr. Love Life. Galing po mismo sa aking puso't isipan na ang ating Aero Tai Chi ay inyo na naman pong masasaksihan live sa ating free Tai Chi Wellness. Kaya join na po kayo sa ating Aero Tai Chi Health and Wellness sa ating Group Philippines. Kaya tangkilikin po ang Aero Tai Chi Group Philippines sa pamamagitan nitong ating Tai Chi Fitness. Mag-Aero Tai Chi, experiment na. Godly day for you, godly day for me. May the Lord bless you, may the Lord bless me. If you need long life, true longevity, I'm enjoying ng Aero Tai Chi. Tandaan mga ka-wellness, kayo ang inspirasyon ng ating Tai Chi. Kaya maging healthy na sa panahon ng pandemya, isa-isip, sa puso at sa gawa. Itong ating Tai Chi ay very important for us. Godly day at mabuhay po kayong lahat. I love you all. Love. NIH. Tai Chi exercise can enhance the secretion of erythropoietin and leukocyte stimulating factor in the body, leading to physiological adaptation changes in the blood system, so as to enhance the blood function, especially the immune function. Therefore, Tai Chi has its outstanding advantages in the face of COVID-19. That special report to us, kaya be a member na ng ating Aero Tai Chi. Stay home. Just open lang po ng ating Facebook, Genesis Maldonasa, PGIF. Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi, at tuwing Sabado, alas 6 ng gabi. See you all, at maging member po kayo dito sa ating Aero Tai Chi Group Philippines. When CBI, NIH. Tai Chi significantly improves sleep quality in both healthy adults and patients with chronic health conditions, which suggests that Tai Chi may be considered as an alternative behavioral therapy in the treatment of insomnia. According to today's dietitian, science recently uncovered a good reason to recommend meditative physical exercise to your patients with diabetes. According to a University of Florida study, a regular Tai Chi exercise program may help lower blood glucose levels, allowing people with diabetes to better control their disease.
CBI, NIH. Tai Chi exercise can enhance the secretion of erythropoietin and leukocyte stimulating factor in the body, leading to physiological adaptation changes in the blood system, so as to enhance the blood function, especially the immune function. Therefore, Tai Chi has its outstanding advantages in the face of COVID-19. By understanding the beneficial effects of hydrogen-rich water as antioxidant to remove ROS in the body. So, hindi lang siya hydrogenated kasi yun yung marami ngayong lumalabas sa market, di ba? Ito alkalinized pa rin. Ito yung activated hydrogen alkaline water. Very special na alkaline siya. Okay, pag-usapan natin ano po ba ang nasa loob ng tubig nito. Kasi alam niyo mga kasambahay kung iinumin niyo po, no? Masarap, suwabe yung pagbaso. So, maganda ito sa mga taong hindi pala inom ng tubig, no? What's inside the water? Ano po? Well, the water is activated hydrogen alkaline water na activate yung hydrogen property ng tubig. Di ba po ang tubig ay H2O? Banding ng Correct. mga... Dalawang hydrogen molecules at isang oxygen. yeah. Sa Griego, yung hydro means water and gen means forming. Ito po yung water-forming molecule. Kapag na-activate po natin yung hydrogen property ng tubig at ininom natin yung activated hydrogen alkaline water molecule sa loob ng ating katawan, pag ininom niya yan, sa loob ng ating katawan, these molecules will seek out and combine with the free radical oxygen na pumasok sa loob ng katawan ng tao, Okay. bond with the free radicals and convert these free radicals into pure water. Okay. Ang result niya, Yeah. cell regeneration, number 1, cell repair, and cell rejuvenation. Okay, so tama sinabi mo, nakakaganda siya sa immune system, sa pag-normalize ng body cells, pati panlaban ng sakit through the immune system. And may anti-aging result kasi nalilinisan yung katawan mo from within, yung mga virus, bacteria, toxins na yan. Nailalabas yan ng katawan. Lalabas naturally yung mga bara-bara sa plumbing system natin, yung nagkukos ng sakit sa puso, diabetes, blood sugar problems, creatinine problems sa kidney, SGTV problems sa liver, pati cancer cells po, slowly but surely palalabasin yan ng immune system mo at palalakasin lang po nitong tubig. Okay, kasi ang ganda nung nabanggit mo, Doctor. So, yung bawat pumapasok na activated hydrogen alkalinized Yes. sa ating katawan ay binabalot yung cell para ma-rejuvenate, di ba? Ika-capture niya yung mga free radicals. Yung mga free radicals galing yan sa pollutants sa environment, from the air that we breathe, yung mga virus, mga bacteria, yung mga preservatives and chemicals sa pagkain, yung mga fatty things na, yung mga acidic things na hindi dapat sa loob ng katawan, hahanapin mga free radicals yan inside your body, bond with them, and convert them into pure water. So, At palalabasin sa portals of exit. Sa pag-ihi, sa pagdumi, pawis, etc. Para siyang nanguhuli ng mga free radicals sa katawan mo, tapos palalabasin Pag niya. iniinom mo. Oo, Pero pag in-apply mo directly sa skin naman, Yeah. makakatulong sa pag-deep cleanse ng pores ng skin at whitening. Wow! Nakakaputi, nakakakinis ng balat. Yan, si Kuya Attorney Reggie, lalong nagwapo to. Lalong gagwapo. Sila, doktor. Paano po yung mga may tigyawat ganyan? Ako Makakatanggal po, sa yan, tigyawat, sa makakatulong? younger people, pati sa mga may edad naman na whitehead, sa matitigas na balat dito sa noo. Punasan lang nila mayat maya ng Be Happy and Well ng activated hydrogen alkaline water po yan. Na ilalagay natin sa ating Actually, mukha. may pangalan na akong binigay pero hindi pa siya commercially available, ha? Okay. Alright. At tinatanong din ng ating mga kasambahay yung oxygenation na tinatawag yung sinabi mo, Doctor. How does it work? Yung Yung pag-activate na ano. Oo, paano na-activate? Kasi di ba maraming water na available? Oh, maraming klaseng tubig. Iba-iba klaseng tubig. Actually, hindi na namin alam kung anong the best water for us. Yung tap water sa gripo, wag natin madalas inumin yan dahil yung chlorine content ng tubig based on studies today,
Pag naipon sa katawan yan, maaring mag-cause siya ng colorectal or colon cancers. So, pero yung tubig gripo na pinakuluan, Opo. although karamihan ng bakterya ay namamatay, hindi lahat ay kayang patayin ng heat. Meron na pong heat-resistant bacteria ang tubig ng mundo. Dahil po sa mga chemical pollutants na dinump ng mga factories sa ilalim ng lupa, naapekto na yung tubig ng mundo, nagkaroon ng heat-resistant bacteria. Okay. Tapos meron tayong distilled water, siyang pinakamalinis na tubig sa mundo, but not necessarily the safest. Safe lang po siya for short-term use. Pag long-term use, sabi ng studies, dahil sa kanyang acidic levels, maaaring mag-cause ng side effect po yan sa digestive tract. Right. Tapos may mineral water, kapag ang mineral water na ininom nyo ay nutritional ionic form, yan ay napakainam sa katawan. Ibig sabihin ng ionic, maliliit na clusters, madaling absorb ng katawan. But better than that is alkaline water, depende sa level ng alkaline. The healthy safe range of alkalinity based sa Japanese research is 7.0 pH up to 7.9. Now, yung bagong type of alkaline water sa ating research po, yun po, ito pong iniinom niya na po. Right. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well, every sha-la-la-la, every whoa-whoa still shine. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. When they get to the part where he's breaking her heart, it can really make me cry just like before. It's yesterday once more. Looking back on how it was in years gone by, and the good times that I had, makes today seem rather sad. So much has changed. Our detoxification therapy. The proper stimulation of detox bioacupuncture biotherapy procedure only here in our wellness clinic, the rejuvenation therapy, the biotherapy. You can contact me at 0949-918-6537 by using the biotherapy for proper stimulation. This is Doc Sipujo, the connection for health and beauty.